ay isa na naman pong OFW na taga-Gimba ay minamaltrato sa Saudi. At ang detalye po ay ibabalita ni Miss Arya Lea. Pasok, Arya Lea. Hello? Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Isa na naman kababayan nating Gimbanyans ang nakikipagsapalaran sa bansang Saudi Arabia, ngunit kalaunan ay nakaranas ng pangmamaltrato mula sa kanyang mga amo. Ito ang ating napag-alaman ng dumulog sa RNG si Ginang Daria Romano Soratos, 48 anyos, residente ng Barangay Kawayang Bugtong. Ang nanay ng distress OFW na si Edesa Romano Soratos, 27 anyos, na kasalukuyang nasa Taif, Saudi Arabia. Kwento ng ina, nag-aalala ito sa kalagayan ng anak dahil sa tinatamong pang-aabuso ng nanay ng principal employer nito na si Fawaz Fahad Hamad Alotaibe, isang Saudi national. Si Edesa Soratos ay napaalis ng lokal na ahensya nito sa Naforsa Global Services Incorporated, Malati, Manila, patungong Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia nitong August nakakatalikod 2024. 2 linggo pa lamang umano ito nang makaranas na ng pangmamaltrato mula sa nanay ng kanyang employer. Mag-6 na buwan na siya hanggang sa mga oras na ito ay hindi umano siya natutulungan ng kanyang foreign agency na Michelle Abdurrahman Al-Gada sa mga hinaing nito. Sinasaktan si Edesa ng anak ng amo nito. Bawat pagkakamali ay binabawasan ang sahod nito na nasa SR 1,500 at nakakaranas din ng pagmamalupit mula sa nanay ng amo nito na isang matandang babae. Nagpapasaklolo sana si Edesa sa kanyang ahensya na mailipat na sana siya dahil hindi na nito kinakaya ang sitwasyon. At takot na ito sa mga banta ng anak ng amo at ng nanay ng amo nito. Ngunit ayon sa isang Miss Colleen ng Force Global Services, magkulong na lang daw umano si Edesa sa kanyang kwarto at huwag nang magtrabaho. Itigil na muna umano ang trabaho at para mapilitan ang employer nito na isauli siya sa kanilang foreign agency sa Riyadh. Kasamang Grace, kahapon January 20, bandang alas 3 ng hapon dito sa Pilipinas at nasa pagitan naman ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Saudi Arabia, ang message ni Edesa sa Quick Response Team binuo ng radyo natin Gimba na nagsasabing sakluluhan na siya at nagwawild na ang amo nito. Pinapalayas na umano siya palabas ng bahay na umano ay nasa malapit sa highway at kahabaan ng isang disyerto. Wala tayong matawag sa kanyang ahensya kahit isang kasamang Grace ayaw sagutin ang ating mga tawag. Bandang alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas, nawalan na tayo ng komunikasyon sa distress OFW. Ngunit sumagot ang ahensya nito na nagsasabing hindi si Edesa ipapakulong ng amo nito at ginagawa naman umano ng ahensya ang lahat para maibalik si Edesa sa agency ng amo nito. Alas 8 ng gabi kahapon, sumugod na rin ang magulang ni Edesa sa himpilan kasama ang asawa ni Edesa at alalang-alala na ang mga ito dahil nabura na din umano ang video ni Edesa sa Facebook account nito na ipinost para humingi ng saklolo sa kanyang ahensya. Maging ang QRT at tayo, hindi pa rin nakakarinig ng update mula sa ayaw sagutin na tawag natin ng Forza Global Services Malati, Manila at ng isang Miss Colleen na siyang welfare officer ng nasabing ahensya. Arya Lea, para sa Balitang Lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Napaka hirap naman nung nangyari kay kay Edesa. So hindi siya makaalis doon, nasa gitna siya ng disyerto at ngayon ay biglang parang wala siyang communication na sa atin, sa lahat. Yes, yes. Mm-hmm. Ngayong umaga kasamang Grace, sinubukan nating tawagan ulit ang lokal na ahensya, ang Forza. Ngayon, napilitan sila ang sumagot
through text. Dahil ayaw nilang sumagot sa tawag natin, so through text ang naipadala sa atin. Ayon sa Forza Global Services Incorporated ng Malati, Manila, mag-a-update sila sa atin. Hihintayin lang daw nila na magbukas ang ahensya sa Saudi Arabia dahil alas 4 pa lang doon ng madaling araw kanina. So hanggang ngayon, hindi naghihintay tayo ng kasagutan nila at yung nanay, si Ginang Daria, nag-message doon sa isang officer ng Michal, yung niya, yung foreign agency niya sa Saudi, at parang galit pa na sumagot daw sa nanay ni Edessa. Ano daw ang nabanggit? Na anong isinagot? Yes, ang sagot ay parang hindi naman daw pababayaan si Edessa, hindi naman daw nila pababayaan at ginagawa naman daw nila ang kanilang tungkulin. Ang nais sana nating marinig ay kung si Edessa ba ay na-rescue na nila, nakuha na ba nila, dahil yung pinakahuling message kagabi sabi, nag-update na po kami doon sa Riyadh at binigyan namin ng ultimatum ang employer ni Edessa na within 48 hours kailangan madala si Edessa sa accommodation. So pero as of now, kasamang Grace, naghihintay tayo ng update. Wala pa sila sa ating nababanggit. At ang pinakamasaklap dito, kasamang Grace, ayaw nilang sagutin ang tawag natin. Through text lang sila nag-a-update sa atin. Okay. Ang mahalaga, Leia, matuntun natin yung yung OFW. Kasi nawalan na siya ng komunikasyon na napaka Yes, yes. Hindi naman normal yung ganong pangyayari, lalo na't ganyan na yung sitwasyon niya. Ganun. Oo, kasamang Grace, at ang hinala namin ni Madam Aisha Consuelo, yung natin ng QRT na nasa Kuwait, ang hinala namin ay kinuha na yung cellphone ni OFW para siguro hindi na makapag-communicate sa atin. At ang isa pang hinala namin, dahil pinadelete nila yung video ni Edessa sa Facebook na humihingi ng saklolo, saka hindi na si Edessa naka-online. So wala na talaga tayong komunikasyon, dahil yun lang ang talagang iisipin natin, na either inimbargo ng employer yung cellphone, siguro si agency tumawag si employer na kunin muna yung cellphone para hindi makapag-communicate sa atin si Edessa. Ayan, so hindi pa natin sigurado yung pangyayari na yan. Basta ang mahalaga ngayon ay matulungan na malocate si Edessa. So maraming salamat, Opo, Miss opo. Arya Leia.